Bagong Pilipinas. Ito raw ang brand of governance and leadership ng Marcos Jr. Administration. Ako, talagang mula nung nagsimula ang bagong republika, ay naku, talagang nagbago ang ating lipunan. Bagsak po ang stock market. Halos 1% ang binagsak ngayong araw na ito. Sa Bagong Pilipinas daw, bawal ang waldas. Hindi ba't sa Bagong Pilipinas, ang paggugol ng budget ng bayan ay bukas daw sa publiko at hindi ikinukubli. Sa Bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan, ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Walang parte nito ang kinukupit o sinusubig. Isa sa pinakabagsak sa kasaysayan ng Philippine stock market. At ang peso po sa Bagong Republika, malapit na po sa all-time low na 59.2. Nag-close po siya ngayon ng 58.9. So kaunti na lang, all-time low ang peso. Ano ang ibig sabihin ng nag-all-time low ang peso at napakalaki ng bagsak ng stock market? Naalala nyo yung depression sa Amerika. Yung depression sa Amerika nung panahon ni President Roosevelt, isa po talaga sa nag-trigger ng recession na yan ay yung pagbagsak ng stock market kasi nawala yung pera ng mga Amerikano na ininvest sa stock market. Ganyan din pong nangyayari ngayon sa atin sa pagbagsak ng stock. Bakit ba ho bumabagsak? Well, unang-una, whether be it stock market o yung peso, yan po ay dahil kawalan ng kumpiyansa. Ano po yung mga dahilan kaya nawawalan ng kumpiyansa? Walang pinakamalaking dahilan po dyan, yung walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin or inflation. Kapag mataas po ang inflation, nawawala ang balor ng ating currency. At pag nawala ng balor ang ating currency, ibig sabihin, babagsak talaga tayo as against the US dollar. So yung bagsak po ng peso na yan, bagamat sinasabi nila na lumalakas din ang US dollar dahil panahon ng gera, at talaga naman pag may gera, talagang either ang gustong hawakan ng mga tao sa buong daigdig ay ginto o dollars, meron ding kinalaman yung napakataas na pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya bumabagsak ang kumpiyansa sa peso. At alam niyo ba noong October 2022 na all-time high, panahon din po yan ni PBBM dahil nagsimula ang termino niya ng July 1 or June 30, 2022. So doon sa bago pa lang siya, nawala na po ng kumpiyansa ang buong daigdig basically. Hindi lang naman Pilipinas ang nawawalan ng kumpiyansa sa peso, dahil po ang peso, hindi lang naman po Pilipino ang gumagamit niyan. Ginagamit yan ng iba't ibang mga nasyon na merong gustong kunin sa atin, bagamat ang bayad nila ay dollars. So, yan po ang pinakamalaking dahilan. Kawalan ng kumpiyansa dahil sa patuloy na pagtaas na presyo ng mga bilihin, inflation, na ibig sabihin, nawawalan ng balor ang peso. At kapag ganyan po talaga ang problema natin sa inflation at nawawala ng balor ng peso, syempre, yung kumpiyansa rin ng mga nangangapital sa stock market, naglalaong parang bula. At yung bagsak po nitong araw na ito, na napakatindi. Ay, hindi ko na pala nagamit yung slide, Pero, ganong katindi ang bagsak, nako, tuturo ko na lang po sa aking ito po, tignan nyo po, Nakikita ba ito? Tignan nyo, yan ang bagsak ngayong araw na ito. Napakatindi po, nakita nyo yung graph. Bagsak talaga. Bumagsak ang stock market ng 45.0 points down to 6,366 or 0.7%. Isa po sa pinakamatindi ito. Kung titignan nyo sa graph, yung pagbagsak niya, isa sa pinakamatindi. So sa Bagong Republika ni PBBM, wala pong kumpiyansa ang mga nangangapital sa stock market at wala rin kumpiyansa sa ating Philippine peso. Well, at least po, meron tayong record kasi yung lowest rate ng peso, yung pinakamahinang peso sa administrasyon ni PBBM at syempre sa Bagong Republika, PBBM will beat his all-time low! Yan po ang Bagong Republika. Ano pong kasagutan dyan? Well, kinakailangan addressin po natin yung inflation. At para nga po, ano ba yung nagko-contribute sa inflation? Unang-unang pagkain.
Napakatindi po ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Bakit? Kasi nga po, hindi na natin inaasikaso ang interes ng ating mga magsasaka. Dapat po talaga, para mapababa yung pagtaas ng presyo ng pagkain, binubuhusan ng tulong po ang ating mga magsasaka. Dapat po, unang-una, meron tayong subsidy para dun sa hybrid na miski tag-init or baha, mataas pa rin ang ani. Hindi po kakayanin bilhin niya ng ordinaryong mga magsasaka kung hindi isa-subsidize ng gobyerno. Number 2, dahil napakataas po ng mga pataba at saka pesticides na karamihan po talaga ay nakabase rin sa gasolina, lalong-lalo na yung insecticides, kinakailangan i-subsidize din natin yan. At siyempre, pangatlo, kinakailangan talaga humanap tayo ng mga pamaraan para mapababa ang presyo ng gasolina dito sa Pilipinas. Dahil pag tumaas ang presyo ng gasolina at isa na tayo sa pinakamataas sa buong daigdig, talaga magtataasan ng lahat. Dahil lahat naman po na kinakalakal, kinakailangan isakay sa sasakyan na gumagamit ng gasolina. So kinakailangan po talaga maghanap tayo ng mga alternatibong pagkukunan. At ako po, inaatupag ko po yan. Kaya rin isa riyan sa aking pakay na nagpunta ako ng Kazakhstan. Dahil ang Kazakhstan po, isa sa pinakamalaking oil exporting country sa daigdig, pero hindi po sila miyembro ng OPEC. Kaya po pwede sila magbenta na below market price. Ang problema, ang nadiskubre ko, alay lahat po ng langis napupunta either sa Russia na meron silang pipeline o diretso sa China. So wala na tayong mabibili. So ang pinag-aaralan ko ngayon, baka naman makaangkat tayo galing sa China na mas mababang presyo dahil mababa naman nilang presyong nabibilian sa Kazakhstan. At yan po ang aatupagin natin. Kaya pupunta naman tayo ng China in search of mas mababang gasolina. Well, ito naman pong paghahanap ng mas mababang gasolina, nasimulan kayo na ako'y spokesperson pa. Dahil nung unang sumipa ang presyo ng gasolina nung panahon ni dating Presidente Duterte, hindi naman po pwede na aminin ko na tutulog sa kangkungan ng gobyerno. So nasabi ko sa isang press briefing ko na mag-e-explore tayo ng alternatibong mga pag-aangkatan ng gasolina. Kasama na dyan ng Russia. Pagkatapos kong sabihin yung sa press briefing, nagpa-abiso ako kay Secretary Cusi. Sabi ko, pasensya ka na boss ha. Alam ko hindi ko na-clear yan. Pero hindi naman po pwedeng isipin ng taong bayan na natutulog tayo sa kangkungan. Gaya ng natutulog ngayon sa kangkungan ng Department of Energy. So anyway, sabi naman ni Secretary Cusi, pwede naman talaga gawin yan. Kaya nga lang po, yung inatasan nilang pag-aralan, inatasan nilang mag-aral kung paano mag-angkat sa Russia ay isang tao na inakusa ni Miriam Defensor Santiago bilang espiya para sa mga Amerikano. So wala pong nangyari. Kaya ngayon po, ako ang naghahanap ng paraan para makaangkat tayo ng mas murang gasolina kasi pag hindi po tayo nakaangkat ng mas murang gasolina, hindi po bababa ang mga presyo ng bilihin at hindi po talaga magkakaroon ng lunas ang inflation na nagiging dahilan para bumagsak din ang balor ng peso. Hindi naman po masama sa lahat yan kasi lahat ng ating OFW, mas maraming peso na ang nabibili nila. Pero dahil ang pamilya nila ay nandito sa Pilipinas, mas marami nga silang peso, dahil nga mas mataas ang value ng kanilang dolyares, mas mataas naman ang presyo ng bilihin. So ang suma total, hirap pa rin. Bagamat mas marami silang peso na gagastusin para sa mga mas bahal na bilihin. Di ba po? Hay nako, ang bagong republika. Kaya nga po ang leksyon dito, hindi dapat ako nagpabudol dun sa pangako ng pagkakaisa na naglaon naman parang bula, wala pang 2 taon. Dapat talaga busisiin yung kakayahan ng mga tumatakbo, lalong-lalo na sa presidente. At talaga, kahit ano pang sabihin nyo, kahit hindi yan requirement sa pagiging presidente at kalayaan talagang tumakbo para ng kahit anong posisyon sa gobyerno, kinakailangan tingnan natin kung anong natapos na pag-aaral. Kasi kapag hindi nila alam kung paano ang economics, kung hindi nila natapos ang kurso nila sa college na wala man lang silang basic kurso sa economics, paano nila aayusin ang ekonomiya? Hindi po sapat na maraming advisors. Dapat meron pa ring basic na kaalaman ng presidente. Nang sa ganun, maintindihan niya kung anong pinaplano ng kanyang mga gabinete. Kasi ang problema naman po, kung puro textbook approach ang gagamitin na sa economics, paano naman yung totoong buhay ng mga tao, no? Na hindi naman nasusunod palagi yung sinasabi ng mga textbooks. So kayo, mga kababayan, ang tanong ko, happy ba kayo sa ating ekonomiya? Happy ba kayo sa presyo ng bilihin? Happy ba kayo sa pagbagsak ng halaga ng piso?
At siguro dahil marami naman sa Pilipino walang pakialam sa stock market, happy rin ba kayo na nawawala ng kumpiyansa ang mga nangangapital sa mga kumpanya na listed sa ating stock market? Pakinggan po natin ang inyong mga opinyon, kuro-kuro, o di naman kaya ay suhestyon. Ang tanong, bagong Pilipinas, bagsak ang stock market, bagsak ang piso. Happy ba kayo sa bagong Republikang Pilipinas? Sige po, basahin na natin mga komento. Bakit ba madilim itong aking screen at halos hindi ko mabasa? Sandali baka mamaya yung aking mata lumalala na. Naku, wag naman sana. Okay, ang una ko is si Norcos. Anong bagong Pilipinas? Bagoong ang Pilipinas po. Mali dinig natin sa kampanya. Ang totoo, bagoong ng Pilipinas talaga. Ikaw talaga, Norco. Martha Reyes, dapat po lawyer o ekonomista ang mga presidente. Well, sa akin po, hindi naman dapat lahat ekonomista at presidente. Siguro sapat na po na nagtapos ng kolehiyo para meron siyang basic discipline kung paano mag-aral. Yun po yung tinuturo ng college paano tayo mag-aral. Okay? Martha, okay? Tapos sino to? Naku, paano ba ito, Doriman Belen, spokes, sabi ng isang Romualdez ng Tacloban, one call away lang daw si Bongbong, si Bangag, at ang tulay ay si VP Sara. Kesa daw mag-away-away. Naku, ewan ko ba ho? Sino ba ang unang umatake kay VP Sara at binawasan ng kanyang budget na parang siya'y kalaban? Palagi kong sinasabi, nung panahon ni Lenny na talagang katunggali sa politika, hindi naman nila ginawa yan. Yung ginawa nila kay VP Sara. Okay, si Flor de Lis Clanog. Bagong Pilipinas po kasi, attorney, at walang silang pakialam ang nasa gobyerno natin. Para nga po kasi 2 taon na Parang wala namang hakbang na ginagawa para sa mapigilan yung pagtaas ng presyo ng bilihin at saka yung 20 pesos na pinangako na kada kilo ng bigas, nasaan na? Morbid Angel, si Suke, takot ang investor pumasok sa ating bansa. Sayang ang billion-of-dollar investment. Tapos, puputok ang giyera. Tama po, kaya wala na talagang nag-i-invest galing China. At ang China po talaga, isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng kapital sa buong mundo. Hindi lang po dito sa Southeast Asia. So bantakin mo, yung pinakamalaking investor, ayaw mag-invest sa Pilipinas. Ay yung mga inaasahan natin mga Amerikano, hindi naman nag-invest sa Pilipinas. Bakit? Kasi ang layo natin sa kanila. Yan ang katotohanan. Okay? Pusod Nation. Totoo po yan, Attorney Harry. Bagsak ang stock market. Kaka-check ko lang, mataas ang palitan ngayon. Although, malaki ang value ng piso, ibig sabihin naman po, ang ekonomiya natin ay bagsak. Totoo po yan. Talaga yung balor ng peso, nakaka-influence po dyan yung kumpiyansa sa ekonomiya. Kasi siyempre, kung walang kumpiyansa doon sa ekonomiya ng bansa, mawawalan ng balor yung piso. Kaya nga po, naku, 60 na ngayon, magsisisenta na ang piso. Ang prediction ko po, baka itong June, maging 60 na. Kaya gumising na tayo mga Pilipino. Kung kinakailangan tayo magsisanti ng presidente, gawin na natin. Baka mamaya, wag yun nang antayin na ang value ng peso maging kasing baba ng yen. Naku, ang yen naman kasi iba, mababa yung palitan, pero malaki yung kumpiyansa sa yen. Okay? Okay? Sino to? Naku, ba't ang labo? Sin Yisheng. Yun na nga, attorney, di na nga nakatapos, ayaw pang mag-research in his own. Kaya nakakaloko ang kaya naloloko ng mga advisors siya ang iba pang powers that be. Kaya nga po umaasa dun sa mga walang mandato, di ba po? Ayan ang resulta, bagsak ang ekonomiya. Hay nako, Duvary Concepcion, nilulustay pa ang pera ng bayan para sa mga pasyal-pasyal. Wala naman pinapasok na investment sa Pilipinas. Totoo po yan. Kasi kung totoo yung mga pinapangakong mga investments, hindi po babagsak ng ganito ang peso. Kasi supply and demand din po yan Pag marami nag-invest dito sa Pilipinas, ibig sabihin maraming kumpiyansa at marami ding demand sa peso. No? Kasi nga po, ginagamit naman nila yung peso pag sila ay magdinegosyo dito sa Pilipinas. So wala po talagang pumapasok na negosyante, bagamat siya'y gala ng gala. Alam niyo, may nagsabi sa akin,
na kaya siya gala ng gala kasi naniniwala raw sila sa feng shui. At ang feng shui daw, at tinanong ko naman ito isang feng shui, nabasa rin nila dahil sa birthday daw ni PBBM, mukhang hindi daw matatapos ang termino. Now, itong mga nakalipas na 2 taon, sabi ng feng shui na kinonsulta ko, siguro mag-spokes hour tayo na puro feng shui lang, no? Ang sabi, talagang napakasama ng feng shui ni Presidente na pwede daw matanggal sa pwesto. Ang sagot dyan, maglamyerda sa ibang bansa para mabaliwala yung bad feng shui. Ayun ang ginawa. Naglamyerda. Eileen Longley, malaki ang palitan advantage sa mga nagpapadala pera, disadvantage naman sa ating ekonomiya, kaya bagsak. Totoo po yan. Kaya nga sabi ko, well, mabuti naman yan sa mga OFW, pero siyempre, marami silang piso na nabibili doon sa kanilang dollars, mataas din naman ang presyo ng bilihin. So, ubos din. Diba? Kasi nga, kung mahina na yung peso mo, mataas pa ang inflation, ano pa mabibili ng pera mo? Baka maging mukhang Mickey Mouse money na yan. Panahon ng World War II, ganun po ang halaga ng Japanese money. PJM, Attorney Roque, bakit yung BFF mo na si Gwen Garcia tumiwalag na kay PDP laban ni Duterte? Lokal na politika po yan. Siguro pag-usapan natin later on yan. Okay? Out of topic. Pag-uusapan po natin yan. Pascuala Limatok, planado po ko umuwi dyan para bumili ng mga property. Pero umurong ako dahil natakot ako sa gyera ni BBM. Totoo po yan. Dahil pag nagyera yan, lahat ng property nyo pwedeng tamaan at mawala ng valor. Totoo po yan. June Pass, happy-go-lucky, kids kasi si Bangag, laki sa layaw, kaya walang alam, niloloko lang ng mga advisor na corrupt. Well, yan pong problema kapag hindi nagkaroon ng sapat na pag-aaral man lang para alam niya kung paano pag-aralan. Diba? Oy, alayo ang haba nito. Frapao Lance Durac Porcotilo. Spokes Harry Roque, good morning, sir. Thank you for speaking for the Filipinos about issues that are relevant to all of us. The prices of rice and necessities, affordable and quality medical service for the low-income Filipinos. Big companies want to invest in the Philippines, but we don't have reliable source of energy, electricity. This administration is not doing anything to calm tension between China and Philippines. Peace in Mindanao was possible during Duterte administration. Well, nag-warning na po yung isang bangko na talagang itong alitan natin sa China, dahilan po para maging mitsaya ng ating ekonomiya. Siyempre, war is never good. Okay? Well, ito pa. Aquilino Terrano. Naku, palpak itong gobyerno ni BBM kasi President Duterte lang, best president ever. Kontrolado niya ang lahat. Walang ginawa si Marcos, biyahe ng biyahe lang siya. Nasa ng 20 pesos kada kilo ng bigas, ang masang Pilipino, kung may murang bigas, happy na kahit mag-ulam ng asin. Basta may bigas, okay na, busog ang tiyan. Totoo po yan. Naku, magkano na ngayon ang kada kilo ng bigas? Baka nasa 60 na, 65. No? Kung ganong kabagsak ang peso, ganon din kataas ang presyo ng bigas. Dahil hindi nga sapat ang ating inaaning bigas, mag-aangkat tayo dahil mataas ang dolyar, mas mahal pa rin yung presyo ng aangkatin na bigas. Kasi siyempre, mas maraming peso para mabili yung same quantity. Well, alam niyo po sa demokrasya, ang soberenya ay ang taong bayan. Dumarating na po tayo sa punto na baka hindi na kayanin ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo at yung pagbagsak ng ating piso. Huwag po kayo mag-alala. Bilang soberenya, tayo magdedesisyon kung dapat bang magpatulong ang mga nanunungkulan sa gobyernong ito. Papunta na po tayo doon. At sana po, gumawa tayo ng tamang husga. Para sa atin, para po sa ating mga anak. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito po ang inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabi.